Kung meron kang Michael Jordan, Dirk Nowitzki at Yao Ming sa isang team, ay siguradong lahat ng mga makakalaban ay takot. Ganyan kasi kalakas ng Gilas ngayon. Dahil meron tayong Kai Sotto, ang Yao Ming natin, merong Junmar Fajardo, ang ating Dirk Nowitzki, at meron pa tayong Justin Brownlee, ang Michael Jordan ng Pilipinas. Mga kapatrol, ang tindi pala talaga ng tingin ng FIBA sa Gilas Pilipinas. Si Kai Sotto daw ang Yao Ming ng Pilipinas, si Junmar Fajardo ang Dirk Nowitzki, at si Justin Brownlee naman ang Michael Jordan ng Pilipinas. Well, no doubt, hype na hype ang lahat sa panalo ng Gilas versus Latvia. Muntik pang talunin ng Gilas ang Georgia, at sa semifinals ay in control ang Gilas sa whole first half, kaya lang napagod si Junmar Fajardo dahil nag-iisa na lang siya sa ilalim dahil hindi nakalaro si Kai Sotto dahil sa injury nito. Pero nakakatuwang isipin na kinilala na ng buong mundo ang husay ng ating mga players. Meron kasing Kai Sotto ang next Yao Ming ng Asia at merong possibility na makapaglaro sa NBA and follow the footstep of Yao Ming. At kung magpapatuloy ang pagpapalakas ng katawan ni Kai, ay walang duda, aabot ang oras that he will dominate the NBA. Hindi man siguro malampasan ni Kai ang record na ginawa ni Yao Ming, pero one thing for sure, Kai reminds everyone of Yao Ming. Pareho kasi silang extra tall player, parehong Asian, at parehong skilled player. The only difference ay magkaibang generation silang dalawa, kaya there is no need to compare, pero marami ang nagsasabing si Kai Sotto na ang next big thing ng Asia. Pero hindi lang si Kai ang hinahangaan ng FIBA. Nandiyan rin si Junmar Fajardo na kung saan tinawag na Dirk Nowitzki ng FIBA. Grabe naman kasi ang kanyang pinakitang shooting sa Olympic qualifying tournament. Nakakabilib ang kanyang shooting sa mid-range na inihambing nila sa soft touch ni Dirk Nowitzki. At dahil sa isang interview kay Kai, ay nagiging viral naman si Justin Brownlee bilang Michael Jordan ng Pilipinas. Well, what makes it more special ay hindi lang ito all hype, kundi na ipakita ng tatlong players na ito na kaya nilang i-dominate ang mga European teams. Kai Sotto proved it against Latvia. Junmar Fajardo played well in all our games. He is the tower of power para sa Gilas. At si Justin Brownlee naman ay napasama sa mythical selection ang siyang patunay na hindi lang hype ang pagiging Michael Jordan niya sa Pilipinas, kundi ito'y naipakita niya sa lahat ng mga games ng Gilas. And against Brazil, ay every time nakatanggap ng bola si Brownlee, ay automatic ang double team sa kanya. At kapag umaatake, ay 3 o 4 ang nagkumpol-kumpol to stop Justin Brownlee from dominating the game. Ang pinakita ni Kai Sotto at Junmar Fajardo ay siguradong takot na ang New Zealand ang susunod nating makakalaban sa next window na kung saan dito na magkaalaman kung sino ang tunay na hari sa buong Asia. Gilas will rely on the twin tower combination of Junmar Fajardo and Kai Sotto. At siguradong mas magiging deadly combination ang dalawa playing together dahil alam na nila kung paano mag-compensate ang kanilang laro sa isa't isa. Ang maganda sa kanilang dalawa ay walang inggitan at walang sapawan. Nagpapasahan pa. Napambihira sa mga big men na magpapasahan kaya they are so deadly. And the other Asian teams are now afraid to play against our twin tower, Kai Sotto and Junmar Fajardo. And shout out at Roger Capulco, basta nandyan ang urig ni sina Junmar, Edu, Sotto, JB, Ramos, Tamayo, KQ, Amos, Newsome at Malonzo, okay na ako. Shout out at Aljivar Suarat. We believe in Kai, pero sa kaso niya na parating prone sa injury at sa NBA ay usong-uso ang nepotism, ewan ko na lang. At balitang NBA naman, Kyle Lowry, pipirma pa ng 1 taon sa Philadelphia 76ers. Planchado na ang balik ni Kyle Lowry sa kanyang hometown team. Sa report ng ESPN, pumirma muli ang veteran guard ng 1-year deal sa Philadelphia 76ers. Makakasama niya sa 2024-25 season sina Joel Embiid, Tyrese Maxey at Paul George. Kinumpirma naman ng 38 years old
Six-time All-Star ang kanyang desisyon sa isang post sa Instagram. "Yeah, I'm excited to be here," ani pa ni Kyle Lowry sa short video. At noong February, ay tinrade ng Miami Heat sa Charlotte Hornets si Kyle Lowry at nang bayaran ng Charlotte Hornets ang natitira pa niyang kontrata, agad pumirma ang 18-year NBA veteran sa Philadelphia 76ers. Nag-average siya ng 8 points, 4.6 assists sa 23 regular season games para sa Philadelphia at 20 games nito bilang starter. Tanging 25 players lang sa NBA history ang naglaro ng at least 19 seasons. Ito ay sina LeBron James, Paige Tucker, Taj Gibson at Chris Paul, ang tanging active players na mas matanda kay Kyle Lowry. At ang pagbabalik ni Kyle Lowry ay isa pang agresibong hakbang by the revamped 76ers na inaasahang makikilahok sa kampyonato matapos magdagdag kay Paul George sa isang koponan na pinamumunuan ni Joel Embiid at Tyrese Maxey. Si Paul George ay umalis sa Los Angeles Clippers para sa isang kontratang nagkakahalaga ng 4 na taon at $212 million bilang free agent sa Philadelphia 76ers ngayong summer. At agad na pumirma si Tyrese Maxey ng isang kontratang nagkakahalaga ng 5 taon at $204 million. Ang Sixers ay magbalik kontrata din para kay Kelly Oubre Jr. at nagdagdag ng mga veteranong free agent na sina Eric Gordon, Caleb Martin at Andrew Drummond to capitalize on the remaining years of Joel Embiid's prime. At hindi pa nakakarating sa Eastern Conference Finals ang Philadelphia 76ers mula pa noong 2001. Si Kyle Lowry ay naglaro para sa 5 NBA teams. Nanalo siya ng kampyonato kasama ang Toronto Raptors noong 2019 at nanalo rin siya ng ginto sa Olympics noong 2016. Habang si Jason Tatum ng Boston Celtics ay gustong-gusto sana na manalo ng NBA Finals sa home floor ng Dallas Mavericks. Binanggit ni Jason Tatum kung paano niya naramdaman ang pagkapanalo ng Golden State Warriors sa floor ng Boston Celtics noong 2022. Ang Dallas Mavericks ay nabigo sa pagtatapos ng kanilang season na natalo ng 5 laro laban ng Boston Celtics sa NBA Finals. Bagamat ito pa rin ay isang maganda at medyo nakakagulat na run, masakit pa rin para sa mga manlalaro na malapit na sana sila, ngunit natalo pa rin. Ang pakiramdam na matalo sa NBA Finals ay nananatiling kasama ng mga players. Itanong mo na lang kay Jason Tatum ng Boston Celtics. At ayon sa kanya, mas gusto niyang makuha ang kampyonato sa Dallas kaysa Boston sa harap ng kanyang mga tagahanga sa home court dahil ganun rin ang ginawa ng Golden State Warriors sa kanilang koponan 2 taon na ang nakakalipas.